Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kahapon, bumisita po si Ice Higuera sa Itbulaga Studio and pre-nomote niya na din po yung nalalapit na concert with the Clones by December 3, 2025. At ang good news, sold out na po ang ticket. Ganon kabilis. Ayon nga po kay Dabarkads Ice Higuera, napakarami nating dapat abangan sa concert po ng The Clones na first time lang mangyayari. Katulad na lang po ng in-announce ni Ice Higuera na meron pong makakaduet, si Matt Monroe. Sino kaya ito mga Kadabarkads? Si Bossing Vic Soto na kaya ito katulad ng nire-request ng marami? Yan ang malalaman po natin. Kaya congratulations sa mga nakaabot po sa ticket kahapon. Samantalang congratulations naman kay Jerome Ibardome po dito sa Gawad America Award na ginanap kahapon November 22, 2025 at the Loews Hollywood Hotel. And eto nga po yung setup ng venue sa naturang hotel. Makikita po dyan na nakadikit pa talaga yung mga picture ng dapat parangalan. Kaso nyo nga po hindi naka-attend si Jerome Ibardome. But still, congratulations dahil alam naman natin na ipapadala po ang trophy sa kanya. Samantalang kagabi naman mga Kadabarkads, ang mga Soto Kids po ay dumalo dito sa Blackpink 2025 Deadline World Tour na ginanap po sa Philippine Arena. And kasama syempre dito si Ma'am Pauline Luna Soto. And grabe po nung puno po ang Philippine Arena mga Kadabarkads. At isa nga po si Ma'am Pauline Luna Soto and si Baby Tali na natutukan po ng camera. Salip na si Baby Tali yung mag-dance, napilitan po si Ma'am Pauline Luna Soto na siya po yung sumalo kay Tali kasi nakatutok po sa kanila yung camera tapos napapanood po sila sa malaking screen or sa big screen na dito po sa Philippine Arena. And kita nga natin na sobrang nag-e-enjoy ang mga bagets sa naging Deadline World Tour sa Bulacan ng Blackpink. Samantalang mamaya naman po magaganap ang 3rd anniversary ng Clowns Republic ni Alan Kay. Sabi nga doon, get ready daw for a night filled with laughter, music, and endless fun. Syempre, marami po ang surprise, all-star cast, and syempre, more surprises guests. Mamaya na po yan, mga Kadabarkads. Samantalang, binanata naman po ni Alan Kay itong si Anjo Eliana matapos kumambyo, matapos kumabig sa kanyang mga pasabog. Sabi nga po ni Alan Kay, bakit biglang nagbago daw yung ihip ng hangin? So, bakit nga ba? Merong mga nagsasabi na ongoing na daw kasi yung kaso mga Kadabarkads. Kaya eto na si Anjo Eliana at kumakabig na po. Unti-unti na nagsosorry. Pero ito yung sasabihin ko sa kanya ha. Damage has done. Nagawa na niya na sirain ang pangalan ng mga Dabarkads natin. Kaya anong kasunod nun? Di legal action. Ito po yung sinagot na post ni Alan Kay. Humingi ng pasensya at dispensa si Angeliana sa publiko kaugnay ng mga kamakailang kontrobersya na kumalat sa social media sa isang bagong episode at panayam ng Showbiz Insider na si Ogie Diaz or OG Diaz sa kanyang YouTube channel nitong Biyernes, November 21. Inihayag ng aktor na hindi siya nakatutok sa social media at hindi intensyonal ang anumang gulo na naidulot ng kanyang mga posts. Ano ba itong ginagawa ko? Yan yung sabi ni Anjo. Ano ba itong ginagawa ko? Parang nagulo ko yung mundo ng social media. Kwento ni Anjo na nagpakita ng sinseridad sa kanyang paghingi ng paumanhin. Dagdag pa niya, hindi ako nagpapapansin sa limelight, mas gusto ko lang makipag-interact sa mga tao. Nagkataon lang na nailabas ko ang mga damdaming matagal ko nang itinago. Sa kanyang pahayag, malinaw na ipinapakita daw ni Anjo ang kanyang pagiging tapat at ang hangaring ayusin ang anumang hindi pagkakaintindihan sa kanyang mga taga-suporta. Ang kanyang mensahe ay nagpapaalala sa publiko na kahit mga kilalang personalidad ay tao rin at may sariling damdamin na minsang nauuwi sa hindi sinasadyang kontrobersya online. So, react lang tayo sa sinabi ni Anjo Eliana na hindi daw niya intensyonal ang anumang gulo na naidulot ng kanyang mga posts. Hindi daw intensyonal. Tapos ngayon niya lang na-realize na mali daw yung kanyang ginagawa.
In the first place pa lang mga Kadaberkads, unang-una pa lang na maglabas po siya ng isang sikreto na pinagkatiwala sa'yo, intentional mo na yun na ilabas. Intentional mo nang manira ng pangalan. Tapos ngayon kakabigan niya na hindi niya daw intention mo yun. Kumakabig ka lang ngayon kasi alam mo na delikado na ang lagay mo sa TBJ at sa mga Daberkads. Kasi ongoing na yung pag-aasikaso at pag-file ng kaso sa'yo. Yun. Kaya wala kang choice kundi maghingi ng sorry, kumabig ka, bigla, 'di ba? Pero nung unang araw, sobra ang tapang-tapang mo, 'di ba? Talagang hinahamon mo si Tito Soto, 'di ba? Tapos sasabihin mo, hindi intentional. Tapos sabihin mo, hindi mo alam na lumalaki na yung gulo sa social media. Social media 'yan eh. Ano pa ba ang ine-expect mong mangyari na hindi lalaki yung ganong gulo? Hello, mga malalaking pangalan yung binabanggit mo dito at talagang mangyayari nakakalat yan in a blink of an eye. Yun eh. Tapos sasabihin niya, hindi daw niya intentional na manira. Grabe din talaga magpalusot itong si Angeliana. At syempre, hindi ko nararamdaman yung sinseridad. Katulad ng nakasaad dito sa post na to. Nagsorry siya kasi no choice na po siya. Tutuluyan siya ng mga Daberkads. Natakot siya sa naging pahayag ni Ryan Agoncillo nung nakaraan kay MJ Marfori at inilabas yon sa TV5. Doon siya kinabahan mga Kadaberkads. Kaya eto, nagpa-interview siya kay OG Diaz para humingi ng sorry, para magbakaawa at humingi ng apologize sa TBJ. Pero ano ang nangyari sa kanyang apologize? Deadma ng mga Daberkads natin dahil damage has done. Yun. Kaya ano ba ang susunod na kabanata? Di magkakaso ang Daberkads natin, yung sorry walang magagawa yan. Nangyari na Dapat bago mo gawin yung isang bagay, bago mo gawin yung isang desisyon, paulit-ulit mong pinag-isipan para sa huli wala kang pagsisihan. Katulad ngayon, 'di ba? Naging padalos-dalos ka. Tapos ngayon nagsisisi ka na hindi mo intentional na sirain yung pangalan ng mga Daberkads natin. So, palusot na lang to mga Kadaberkads, hindi po ako naniniwala sa sorry, sa sinseridad na pinapakita nitong si Angeliana. Kasi kung talagang totoo siya, dapat doon pa siya tumigil nung pinausap po siya ni Bossing Vic Soto at ni Maru Soto. Pero anong ginawa niya? Naglabas pa siya ng kung ano-ano sa mundo ng social media. In short, hindi po siya tumigil. Tapos, naglabas pa siya ng maraming secrets, no? Tapos ngayon, sasabihin niya hindi niya intentional. Nako, my goodness. Antayin niya na lang yung kakaharapin niya pong kaso na patong-patong na ibibigay sa kanya ng mga Daberkads natin. Dahil deserve niya yon mga Kadaberkads. So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.